Doktrina ng predestinasyon ay hindi ibinigay upang tayo ay magkagulo, magtalo. Hindi binigay upang tayo ay magmataas. Hindi binigay upang tayo ay magkaroon ng dahilan upang hamakin ng iba. Bagkus ito ay binigay upang tayo ay patuloy na sumamba sa ating mahal na Diyos. Pagpapatuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Chapter 3 ng ating confession. Tayo po ay nasa paragraph 5 na po. Ang title is The Basis of Election. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na mailatag sa amin ang aming pag-aaral sa hapon na to. Salamat o Diyos sapagkat kalayaan namin ang ibinigay mo upang matuto kami at muli naming matunghayan ang inyong pagdirekta sa aming mga buhay sa pamamagitan ng mga pag-aaral ng aming confession. Nawa hindi lang ito magbigay ng burden sa amin na magpatuloy, kundi maging kagaanan na rin upang lalo po kaming maging humble, lalo kaming magpursige na saliksikin pa ang inyong salita sa pamamagitan ng mga guardrail na ito ng aming confession. Kaya dalangin ko, Diyos, ang pangunguna ng aming ng banal na espiritu sa aming kalagitnaan. We know that we are prone to wander. May kahinaan kami physical, and yet sa aming commitment sa pag-aaral nawa ay patuloy kaming makonvict at magbigay ito ng kalakasan upang kalakasan sa pagdinig at sa pag-aaral. Kaya purihin ka o Diyos sa inyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, i-recap ko lang po yung natapos nating mga pag-aaral ng mga nakaraang linggo. Doon po sa paragraph 1 ng chapter 3 ng ating confession, ang sinasabi doon, ang Diyos ay may iisang walang hanggang dikrito na sumasaklaw sa lahat ng bagay. Itinakda niya ang lahat, ngunit hindi po siya ang may akda ng kasalanan at hindi nawawala ang ating kalayaan. Sa paragraph 2, ang sinasabi doon, ang dikrito ng Diyos ay hindi batay sa kanyang paunang kaalaman o yung kanyang foreknowledge. Hindi tumitingin ng Diyos sa inaharap, nakita kung sino ang mananampalataya at pagkatapos ay pinili sila. Hindi po ganoon ang decree ng Diyos, kundi ang kanyang kaalaman ay batay lamang sa kanyang dikrito. Hindi po ang kabaliktaran. Sa paragraph 3, napag-aralan din natin na ang Diyos ay pumili ng ilang tao, hindi lang mga tao kundi mga anghel, sa buhay na walang hanggan. Ang iba naman ay pinabayaan sa kanilang mga kasalanan. Nung pinag-aaralan natin ito nung nakaraang linggo, umaasa ako na may mga katanungan na magbubukas. Ganun pa man, alam ko na ang bawat isa naman ay naiintindihan natin about predestination. And then paragraph 4, ang bilang ng mga pinili ay tiyak at hindi mababago. Ang pagpili ay partikular, mga individual at hindi po grupo lamang. So walang makakapag-alis ng isang pinili mula sa kamay ng ating dakilang Diyos. Ngayon po sa paragraph 5, papasok tayo sa ating aralin at isang katanungan uli ang magbubukas sa atin sa pag-aaral na to. At ang tanong na ito, ano ba ang batayan ng pagpili ng Diyos? What is the basis of God's choosing? Bakit niya pinili ang kanyang mga tao? Ano ang dahilan? So yun po yung mga katanungan. At of course, malimit na sagot ng mga nag-o-object. Sinasabi nila na pinili ako ng Diyos dahil nakita niyang ako ay isang mananampalataya. Pero tama po ba yung prosesyong yon? Of course, hindi po. Si John Knox, ang isang reformer ng Scotland, sa kanyang aklat na sinulat, The Defense of the Reformed Doctrine of Predestination, ganito ang kanyang sinasabi. The doctrine of God's eternal predestination is so necessary to the Church of God that without the same, faith cannot be truly taught, neither surely established.
Man can never be brought to true humility and knowledge of himself, neither yet can he be ravished in admiration of God's eternal goodness, and so moved to praise him as appertaineth. Sinasabi dito ni Knox na sobrang napakahalaga po ang confession o ang doktrina sa isang iglesia. Ito po ay kinakailangan. Hindi po ito optional. Bakit po? Una, kung wala ang doktrina, hindi mo lubusang maipapaliwanag ang tinatayuan mong pananampalataya. Pangalawa, kung wala ito, hindi madadala ang tao sa tunay na kapakumbabaan o humility. At pangatlo, kung wala ang doktrina, hindi mapupuspos ng paghanga ang tao doon sa kabutihan ng Diyos. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon na sa ating pag-aaral ay Kanyang inilalahad sa atin ang Kanyang mga naisin sa Kanyang mga pinili. So, sa paragraph 5 ng chapter 3, ganito ang sinasabi. Those of mankind that are predestined to life, God, before the foundation of the world was laid, according to His eternal and immutable purpose, and the secret counsel and good pleasure of His will, hath chosen us in Christ unto everlasting glory, out of His mere free grace and love, without any other thing in the creature as a condition or cause moving him thereunto. Babasahin ko rin po sa Tagalog at ganito ang sinasabi, ang mga tao na itinakda sa buhay ay pinili ng Diyos. Bago pa man nilikha ang mundo, ayon sa kanyang walang hanggan at hindi nagbabagong layunin. At sa lihim na payo at kasiyahan ng kanyang kalooban, sa pamamagitan ni Kristo tungo sa walang hanggang kaluwalhatian dahil sa kanyang wagas na biyaya at pag-ibig ng walang anumang bagay sa ninalang bilang kondisyon o dahilan upang siya ay kumilos. So, ano po ba ang tinuturo ng ating confession? So, isa-isa po ay bubuksan natin yung mga scripture proof na nakapaloob dito sa ating confession. Pero bago yan, pansinin po natin, una, ang sinasabi sa ating confession, before the foundation of the world was laid. Before the foundation of the world was laid. Ibig sabihin, ang pagpili ng Diyos ay walang hanggan. Hindi ito nangyari sa panahon o sa oras. Hindi ito reaction sa ginagawa ng tao. Ayon nga po sa ating text, Ephesians chapter 1 verse 4, He chose us in Him before the foundation of the world. Bago pa man ang unang araw ng paglikha, doon sa Genesis, bago pa man sinasabi ng Panginoon, and God created the heavens and the earth, bago pa man niya sinabi yon, ay pinili na tayo ng Diyos. Hindi tayo pinili dahil sa ating ginawa, kundi wala po tayo talang ginawa. Hindi tayo pinili dahil sa ating pananampalataya, sapagkat wala pa tayong pananampalataya. Pinili tayo ng Diyos dahil sa kanyang sariling layunin. Sabi ni John Knox, election is rooted in God's eternal purpose. So ano po ang paalala sa atin? Ang paalala sa atin, kung ang pagpili ay ginawa bago pa man tayo ipinanganak, hindi ito nakasalalay sa ating nagbabagong desisyon. Ang desisyon ng Diyos ay hindi po nagbabago. Hindi siya nagbago ng isip, hindi siya nagulat na tayo ay magkasala, hindi siya nagulat na tayo ay mananampalataya, bagkus alam na niya ang lahat bago pa man ang lahat. So, ganun lamang po ang pagkaintindi natin dito sa ating confession that before the foundation of the world was laid, tayo ay pinili na ng Diyos. Pangalawa, pansinin din natin yung phrase, according to His eternal and immutable purpose. Sinasabi dito na ang layunin ng Diyos ay hindi nagbabago, immutable, at walang hanggan, eternal. Hindi ito nakasalalay sa ating mga desisyon o pagbabago. Hindi ito tulad ng isang
ng ating mga plano sa buhay na madalas ay nagbabago, no? At hindi rin ito nakasalalay sa kung ano yung mga pangyayari. Sa Romans chapter 9 verse 11 to 13, sabi dito, though they were not yet born and had done nothing, either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of him who calls. She was told, the older will serve the younger. As it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. Ito po yung narrative tungkol kila Jacob at Esau. Alam nyo na sila ay kambal. So, sa kanila, wala pa silang ginagawa. Ngunit sinabi na ng Diyos, Jacob I love, but Esau I hated. So walang naging basihan ang Diyos nung sinabi niyang Jacob I love, but Esau I hated. Bakit? Hindi dahil sa kanilang mga gawa, kundi upang ang layunin ng pagpili ng Diyos ay manatiling nakatayo. Sabi ni John Calvin, the good pleasure of God reigns in election so that no works, either past or future, are taken into consideration. Ang paalala sa atin dito, ang Diyos ay hindi pabago-bago. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga pinili ay hindi nauubos o nauupos o nagbabago. Hindi siya nagigising isang araw at nagbabago ang isip. Kung ikaw ay kanya magpakailanman. Kaya ang paalala ulit, kapatid, kung minsan tayo bilang mga mananampalataya, tayo ay nasa sanctification process, bagaman mahirap at nakikita natin madalas nagbabago ang ating mga damdamin. Minsan masaya tayo, minsan malungkot, minsan masigasig sa paglilingkod, pero minsan naman malamig. Ngunit ang layunin ng Diyos ay hindi po nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay hindi lumalamig. Pangatlo, chosen in Christ. Again, nandun po sa confession natin, chosen in Christ. Ang ating pagkapili ay hindi sa ating sarili. Ito ay kay Kristo. Hindi tayo pinili ng Diyos na hiwalay kay Kristo. Si Kristo ang ating kinatawan. Si Kristo ang ating representative. Ang ating ulo. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Walang pagkapili sa labas ni Kristo. Ephesians chapter 1 verse 4. Sinasabi dito, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. Now, pansinin natin yung maikling salita doon na in Christ. Maikli, ngunit napakahalaga. Hindi sinabi ni Kristo o dito, hindi sinabi ni Pablo sa kanyang sulat, He chose us. Kundi sinasabi niya, He chose us in Him. Hindi po nagtatapos lang na sinabing He chose us, kundi He chose us in Him. Kay Kristo. Ibig sabihin, ang pagkapili ay hindi hiwalay sa gawain ni Kristo. Hindi tayo pinilang ng Diyos at pagkatapos ay naisip na hindi tayo pinili ng Diyos at pagkatapos ay naisip na magpadala ng tagapagligtas. Hindi po ganon. Ang pagkapili ay kay Kristo mula pa sa simula. Si Kristo ang dahilan kung bakit tayo ay pinili. Si Kristo ang tagapagdala ng biyaya sa mga pinili. Again, sabi ni John Calvin, the persons, therefore, whom God has adopted as His children, He is said to have chosen, not in themselves, but in Christ. Christ, therefore, is the mirror in which we must contemplate our election. Ang paliwanag po ni Calvin dito, kung titignan daw natin ang ating mga sarili, hindi natin makikita ang katiyakan. Marami tayong kahinaan. Ngunit kung titignan natin si Kristo, ang kanyang pagiging perpekto, ang kanyang kamatayan ay para sa atin, doon natin makikita ang katiyakan ng ating pagkapili. Si Kristo ang salamin na ating kailangan. Paano natin i-apply sa ating mga sarili?
Huwag tayong tumingin sa sarili natin na parang tayo yung katiyakan, kundi tumingin tayo kay Kristo. Kung siya ay iyo, ikaw ay sa kanya. Kaya kapatid, kung titignan mo yung sarili, may nakikita kang dahilan upang mag-alinlangan, huwag po sana. Ngunit kung titignan mo si Kristo, makikita mo ang dahilan upang magtiwala. Siya ang ating salamin. Pangapat, out of His mere free grace and love. Walang ibang dahilan ang pagpili ng Diyos. Hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating gawa, hindi dahil sa ating pananampalataya, hindi dahil sa ating kinabukasan, kundi dahil sa kanyang biyaya at pag-ibig lamang. Out of His mere free grace and love. Romans chapter 9 verse 16. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. Ito ay isang pinakamahalagang talata sa Biblia tungkol sa batayan ng pagpili. Sinabi ni Pablo, hindi nakasalalay ang kaligtasan sa human will or exertion. Sa taong naghahangad, sa taong may pagnanais, sa taong pumipili. Hindi rin nakasalalay sa the man who runs, sa taong nagpupursigi, sa taong nagsisikap, sa taong gumagawa, kundi nakasalalay ito sa God who has mercy, sa Diyos na may awa. Now, bakit? Sapagkat kung ang kaligtasan ay nakasalalay sa ating pagnanais, wala pong makakaligtas. Ang ating pagnanais ay mahina. Ang ating pagsisikap ay kulang. Ngunit ang awa ng Diyos ay sapat sa kanyang mga pinili. Sabi ni Thomas Ridgely, God, by an eternal and immutable decree out of His mere love, hath elected some to eternal life. At ganun din kay Loren Boatner, election is not based on force and faith, for faith is the gift of God and the result of election. Out of His mere love, ibig sabihin, pag-ibig lamang at wala na pong ibang dahilan. Panglima, without any other thing in the creature as a condition or cause. Without any other thing in the creature as a condition or cause. Walang kondisyon sa tao. Walang dahilan sa tao. Hindi dahil sa ating gawa, hindi dahil sa ating pananampalataya, hindi dahil sa ating desisyon. Walang anumang bagay sa ninalang o sa atin ang nagtulak sa Diyos na piliin tayo. 2 Timothy 1:9, who saves us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Sinasabi dito ni Pablo, hindi ayon sa ating mga gawa, hindi ayon sa ating pagsusumikap, hindi ayon sa ating kabanalan, kundi ang basihan ay kanyang sariling layunin at biyaya. Ang layunin ay ang kanyang layunin. Ang biyaya ay ang kanyang biyaya. Wala pong bahagi ang tao. John Calvin said, if He elected us that we might be holy, He did not elect us because He foresaw that we would be holy. Ayon kay John Calvin, ang sinasabi niya, pinili ako ng Diyos dahil nakita niyang magiging banal ako. Pero hindi po ganun, baliktad po. Pinili tayo upang maging banal tayo. Ephesians chapter 1 verse 4. Hindi tayo pinili dahil nakita niyang magiging banal tayo. Ano po ang ini-emphasize sa atin dito? It is not according to our works. Walang gawa ng tao ang naging dahilan. Ang ating kabanalan ay hindi dahilan ng ating pagkapili. Ito ay bunga ng ating pagkapili. Hindi tayo pinili dahil tayo ay mabuti. Tayo ay mabuti sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay pinili. Medyo paulit-ulit, pero yun po yung pinagdidiinan ng ating confession. Kapatid, huwag mong isipin na kailangan mong maging mabuti bago ka tanggapin ng Diyos. Tinanggap ka niya habang ikaw ay makasalanan pa.
At dahil tinanggap ka niya, binigyan ka niyang kakayanang maging mabuti. Pang-anim, Ephesians chapter 2, verse 5 and 12, by grace alone. Sinasabi dito, by grace you have been saved. Remember that you were separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Bago pa tayo pinili, ay separated from Christ tayo. We are excluded. We are strangers, having no hope and without God. Walang anumang mabuti sa atin ang naging dahilan ng ating pagkapili. Tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Ephesians chapter 2 verse 1. Ngunit by grace you have been saved. Yan ang sinasabi sa ating text. Sa pamamagitan ng biyaya. Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa gawa, kundi dahil sa kanyang biyaya lamang. So sa mga napag-aralan natin sa 5 talatang ito, ano po ang pinaka-goal ng paragraph 5 ng ating confession? Ang pinaka-goal, to the praise of His glorious grace. Ang confession ay nagtatapos sa phrase na ito, to the praise of His glorious grace. Ibig sabihin, ang layunin ng predestinasyon ay hindi ang ating kapurihan, hindi ang ating kaluwalhatian, hindi ang ating kaginhawaan. Ang layunin ay ang kapurihan ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung tayo ay pinili dahil sa ating sarili, dahil sa ating kabutihan, dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating desisyon, ang kapurihan ay sa atin. Maaari nating sabihan, tignan niyo ako, pinili ako ng Diyos. Ako ay nagpasya, ako ay matalino. Ngunit tayo ay pinili, mga kapatid, sa kabila ng ating sarili, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kawalang karapat-dapat. Kaya ang kapurihan ay tanging sa Diyos lamang. Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Ang salitang praise o kapurihan ay siyang layunin. Hindi ito basta resulta lamang. Ito ang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng ito. Bakit may predestinasyon? Bakit may pagpili? Bakit may kaligtasan? Hindi po para sa atin. Hindi para sa ating kapurihan, hindi para sa ating kaluwalhatian. Ang layunin ay ang kapurihan ng Diyos. Ang kanyang biyaya ang dapat purihin, ang kanyang katarungan ang dapat purihin. John Calvin said, "We shall never feel persuaded as we oath that our salvation flows from the free mercy of God as its fountain, until we are made acquainted with His eternal election." Kaya ang tamang tugon dapat natin sa doktrinang ito ay hindi po pagmamataas, hindi po pagtatalo, hindi pagsasabing mas marunong ako kaysa sayo, mas naiintindihan ko to kaysa sayo, kundi ang tamang tugon po natin ay ang pagsamba. Ano po ang hamon sa atin? Ang challenge po ay ganito. Una, humility. Pangalawa, assurance in Christ. Pangatlo, security in God's unchanging purpose. And pangapat, worship. Sabi sa ating confession, out of His mere free grace and love, John Calvin said, God found nothing worthy of His election in us. For He sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you receive it, why do you boast as if you did not receive it? 1 Corinthians 4:7. Kaya wala po tayong may pagmamalaki. Hindi tayo pinili dahil magaling tayo, hindi tayo pinili dahil mas mabuti tayo, kundi pinili tayo dahil ang Diyos ay mabuti. Ikalawa, assurance in Christ. 1 John 5:11-12, and this is the testimony that God gave us eternal life, and this life is in His Son. Whosoever has the Son has life. Whosoever does not have the Son of God does not have life.
Huwag po tayong tumingin sa ating sarili. Tumingin kay Kristo sapagkat siya ang salamin ng ating pagkapili. Katlo, katiyakan sa hindi nagbabagong layunin ng Diyos. Security in God's unchanging purpose. Sabi sa ating confession, His eternal and immutable purpose. Ang kanyang layunin ay hindi nagbabago. Kung ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating sarili, tayo ay tiyak na mawawala. Sabi ni John Knox, then only is our salvation in assurance when we find the cause in the bosom and counsel of God. Also in Hebrews chapter 6 verse 17 to 19, so when God desired to show more convincingly to the ears of the promise of unchangeable characters of His purpose, He guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind that curtain. Pang-apat, pagsamba o worship. Sa ating confession, sinasabi, to the praise of His glorious grace. Ang layunin ay ang kapurihan ng Diyos. Mga kapatid, ang doktrina ng predestinasyon ay hindi ibinigay upang tayo ay magkagulo, magtalo. Hindi binigay upang tayo ay magmataas. Hindi binigay upang tayo ay magkaroon ng dahilan upang hamakin ng iba. Bagkus ito ay binigay upang tayo ay patuloy na sumamba sa ating mahal na Diyos. Kapag naisip mo na ang Diyos ay pumili sa iyo bago pa man nilikha ang mundo, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanyang biyaya lamang. Ang tamang tugon natin ay hindi pagtatalo. Ito ay dapat nagdudulot ng paghanga, pasasalamat, at pagsamba. John Knox said that we may be ravished in admiration of God's eternal goodness. To Him be the glory forever and ever. Amen. Romans chapter 11, verse 33 to 36. So yun po. To summarize lang, may mga chart tayo dyan. Ang unang tanong, ano ang batayan ng pagpili? Sabi dun sa confession natin, out of His mere free grace in love. Pangalawa, kailan ginawa ang pagpili? Before the foundation of the world. Saan tayo pinili? In Christ, kay Kristo, hindi sa ating sarili. Pangapat, ano ang layunin ng pagpili? To the praise of His glorious grace, ang kapurihan ng Diyos lamang. At panglima, ano ang tamang tugon natin? Kapakumbabaan, katiyakan kay Kristo, katiyakan sa kanyang layunin, at pagsamba. So bilang pagtatapos, nawa maalala natin ang teksto na to, Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace. Sa next lesson po natin, paragraph 6 and 7, the means of salvation and the proper handling of predestination. We will be using B.B. Warfield's, meron po kasi siyang booklet, isasend ko po yun sa group chat natin, Are They Few That Be Saved? Maliit lamang siya, siguro mga ilang pahina lamang yon. Basahin po natin yon, and we will answer this doon sa ating confession, and then again we will expound through doon sa mga specific verses natin. So, the title, Are They Few That Be Saved? Yun. B.B. Warfield. So, let's close in prayer. At salamat po sa inyong pakikinig. Dakilang ang Diyos, muli ang kapurihan ay binabalik namin sa inyo. Salamat sapagkat ang kalayaan na meron kami ay hindi lamang sumasaklaw sa kung saan nandito kami, kundi dahil sa yaman ng inyong habag at biyaya sa amin. Kaya naman meron din kaming kapakumbabaan at kalayaan na makinig,
matuto, maupo at mag-commit at tulungan nyo kami na hindi lang natuto kundi magkaroon kami ng conviction lagi, especially when we are in a situation na nahihirapan kami at hindi namin nadidetermine na ang aming katatayuan bilang mga pinili ng aming dakilang Diyos. Kaya pangunahan niyo po kami, Panginoon, at patuloy na ibigyan ng direksyon ang pag-aaral na to sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.